Isipin mo na lang kung nabuhay ka noong 1600s at inalok ka ng isang napakalaking isda, ang Manhattan, kapalit lang ng ilang baryang halaga. Marahil ay tatawanan mo lang ito at sasabihing walang silbi yan. Pero ilang daang taon ang lumipas, ang Manhattan ay isa na ngayon sa pinakamahal at pinakakilalang real estate sa buong mundo. Ngayon ay may nagsasabing si Bitcoin daw ay parang Manhattan noong 1626, kung saan ay murang-mura, underdeveloped at hindi pa lubusang naiintindihan ang halaga nito. At ang nagsabi nito ay walang iba kundi si Ginoong Anthony Scaramucci. Siya po ang founder ng Skybridge Capital. Pero totoo nga ba ito? Paano kung ang $111,000 ngayon na presyo ni Bitcoin ay para lang daw halaga ng ilang kagamitang trade noong binili ang Manhattan? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Ang ating nakikita rito ay si Ginoong Anthony Scaramucci. Siya po ang founder ng Skybridge Capital. Ayan, at sino nga ba talaga itong si Ginoong Scaramucci at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon? Ayan, gaya po ng aking sinabi kanina, ay si Ginoong Anthony Scaramucci ay ang kilalang financier ng kilala po siyang financer at saka tagapagtatag ng Skybridge Capital, isang investment firm na malaki rin ang hawak na crypto assets. Yan, kilala rin po siya sa pagiging dating White House Communications Director. Pero mas mahalaga ngayon ay siya ay isa sa mga pinaka-bosses sa investment world or dito po sa mundo ng investment pagdating kay Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Scaramucci, ang pagbili kay Bitcoin sa presyo ngayon na nasa $111,000 ay parang ikaw ay bumibili ng isang lupa sa Manhattan noong mga taong 1626 na mura, walang skyscraper pero may potensyal na maging world-class na lokasyon. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin ng Bitcoin is still early? Ayan, maaga pa raw itong si Bitcoin. Para po kay Ginoong Scaramucci, si Bitcoin ay nasa simula pa lang ng kanyang development. Ikinukumpare po niya ito sa Manhattan noong taong 1690. May mga bahay na pero wala pang mga gusaling mataas. Ibig sabihin ay marami pang pwedeng mangyari. Marami pang pwedeng itayo at ang value ay maari pang sumabog. Kumbaga, kung ang tingin ng iba ay mahal na si Bitcoin, para sa kanya ay nagsisimula pa lamang ito. Hindi pa natin nakikita ang totoong potensyal niya. Ang future ni Bitcoin na puno ng development, adoption at saka mass usage sa buong mundo. Ngayon ay paano naman po nila naikumpara si Bitcoin sa real estate ng lumang panahon? Ayan, ayon po sa kasaysayan noong taong 1626 ay binili ng mga Dutch ang buong Manhattan sa halagang $24. Yan, $24 lamang. At ayan, sa halagang $24 lamang sa ayan ang katumbas niya ngayon. Noon ay wala pong nakakaisip na magiging business capital ito ng mundo. Parang sinasabi po ni Ginoong Scaramucci na tayo ngayon ay nasa ganung panahon. Kaya pinipresyohan si Bitcoin base po sa kasalukuyan pero hindi iniisip ang magiging halaga nito paglipas ng panahon. Sa madaling sabi, ang sinabi po niya ay ganito. Kung ang mga tao noon ay inakala na sayang ang pera sa lupa sa Manhattan, baka tayo rin ngayon ay nagkakamali sa paghusga sa presyo ni Bitcoin. Ngayon ay ano po ang payo niya sa mga gustong mag-invest? Ayan, para po kay Ginoong Scaramucci
oo, may risk pa rin sa pag-invest kay Bitcoin, lalo na dahil sa kanyang volatility. Pwedeng tumaas or bumaba ang kanyang presyo sa loob lamang ng ilang oras. Pero ang mga unang nagtiwala at hindi po natakot ay siya ngayong nakikinabang. Ang susi raw ay resilience o kakayahang tumayo sa gitna ng takot at pagkalugi. Kung kakayanin mong hawakan si Bitcoin sa mga panahon na pababa po siya, maaaring ikaw din ang unang makinabang sa panahong siya ay sumasabog pataas. Ngayon ay ano naman po ang kanyang prediction sa magiging presyo ni Bitcoin sa hinaharap. Sabi po ni Ginoong Scaramucci ay posibleng umabot daw si Bitcoin sa presyong $200,000 ngayong taong ito. Isang napakatapang na prediction po yan, pero base ito sa kanyang malalim na paniniwala na hindi pa tapos ang galaw ni Bitcoin. At kahit na ganito po kataas ang kanyang tingin kay Bitcoin, inamin din niya na si Solana ang kanyang pinakamalaking altcoin holding. Ibig sabihin ay bukod po kay Bitcoin ay malaki rin ang kanyang tiwala kay Solana pagdating sa future growth nito. Ngayon ay ano po ba ang kalagayan ni Bitcoin sa ngayon? Ayan, ngayong araw ay nagkaroon po ng bagong all-time high si Bitcoin at umabot po siya sa $111,999. Pero lumagpas na po siya sa presyong ito kanina. At ipinapakita nito na marami pa ring interest mula sa malalaking investors at saka institutions. Pero gaya nga ng sinabi ni Ginoong Scaramucci, kahit na mataas na ang tingin ng iba, sa mas malawak po na pananaw ay mura pa rin ito kumpara sa kung anong halaga ang pwede niyang marating. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy na nag-iisip kung huli na ba tayo sa trend ng crypto, malinaw po ang mensahe ni Ginoong Scaramucci. Yan, kanyang mensahe ay hindi pa. Kung totoo nga si Bitcoin ay para lang sa nasa 1690s na estado ng Manhattan, ibig sabihin ay may malawak pang espasyo para sa pag-angat. Pwede nating tingnan ang presyo ni Bitcoin na mataas, pero kung ang potential po niya ay umabot sa 100,000 o milyong piso sa loob ng ilang taon, baka ngayon talaga ang perfect entry point para sa matsatsagang investors. Ang tanong lamang po ay handa ka ba sa risk na dala ng volatility? Kung oo, baka ikaw po ang susunod na maging early Manhattan landowner ng mundo ng crypto. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, malinaw po ang sinasabi ni Ginoong Scaramucci. Si Bitcoin ay hindi isang trend na lilipas lamang. Isa po siyang makabagong digital asset na unti-unting kinikilala ng buong mundo bilang digital gold o bagong uri ng yaman. Pero gaya ng lahat ng investment, hindi po ito para sa lahat. Kailangan mong aralin, unawain ang risk at huwag pong pumasok ng hindi handa. Kung ikaw po ay naniniwala sa future ng technology, decentralization at digital economy, si Bitcoin ay maaring maging isa sa pinakamahalagang yaman mo sa hinaharap. At ang tanong ay maghihintay ka pa ba ng skyscraper bago bumili ng lupa? O papasok ka na habang mura pa ito? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.